kayo para pumagpuri sa ating Panginoon. Awitin po natin ang ito ay masaya. Doon ay masaya, sa lahat ng damo ay masaya. Amen! Ito ay masaya, doon ay masaya, sa lahat ng damo ay masaya. Itaas ang
ang tunay na Diyos. Ano yung maganda? Ano nga siya? Ito lang ang sasasabi. Purihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pasamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw na pinagkaloob mo sa bawat isa, Panginoon. Sa panibagong araw na magtitipon-tipon kami dito upang mapupurihan ka, O Lord. Salamat din po, Panginoon, sa mga biyaya at talento na pinagkaloob mo sa amin upang maipamahagi ang iyong kadakilaan, Panginoon. Tunay ngang dakila ka, Panginoon, sapagkat ikaw ang patuloy na nag-iingat sa bawat isa at patuloy na pinalalalim ang aming pananampalataya sa iyo araw-araw, Panginoon. Panginoon, ikaw nga po ang siyang mumuna sa bawat isa, Panginoon, at ang iyong mga anak na gagamitin sa umagang ito, Panginoon, O Lord. Ikaw ang gumabay sa kanila, Panginoon. At anuman po ang iyong mga salita na aming papapakinggan sa umagang ito, Panginoon. Dinadalangin ko po na may sa puso at may sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Panginoon, salamat po sa buong linggong pag-iingat sa amin. Binabalik na po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at masasalamat din. At ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng malakas na Amen! Sa iyo,
Awitan ko si Yahweh, palagi kong aawitan. Kasi aking pupurihin habang ako'y nabubuhay. Practice ko na sa labas sa kanta. Sa mga tao. Next. Practice na. Next. Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Patuloy ka namin ang pinupuri, dinadakila at tinataas, Panginoon, sa aming mga buhay. So, marapat nga lamang, Panginoon, na ikaw ay aming pasalamatan, papurihan, Panginoon, dahil sa iyong kabutihan at kadakilaan sa aming buhay. Minsan pa, ugad, bago nga kami tuluyang lumapit sa iyo, Panginoon, naririto kami, naninikluhod, Panginoon, humihingi ng kapatawaran, Panginoon. Saya sa atin mo ang aming mga puso, O God. Kung may nakikita ka nga, Panginoon, na bahid karumihan, mga kasalanan, O God, na aming nagawa, na siyang makakasagabal sa malayang pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, Panginoon, hinihingi po namin ito ng kapatawaran, O God. Sabi mo nga, Panginoon, sa iyong mga salita sa 1 John 1:9, that if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Ngayon, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon, ay inaangkin na namin ang katotohanan at ang katagumpayan, ang kalinisan, Panginoon, ng aming mga kasalanan. At ikaw nga, O God, ay malayang-malaya ng makakakilos sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa lahat, Panginoon, ng pagbibigay, lahat ng mga biyaya na aming nararanasan, Panginoon, naranasan sa buong isang linggo, Panginoon. Sa iyong pag-iingat, Panginoon, sa iyong pagsama sa amin, O God. Salamat po, Panginoon. Minsan pa, O God, sa umagang ito, patuloy ka namin inaanyayahan. Ikaw lamang ang siyang bisita, Panginoon, ang pinaka-importanting bisita sa aming kalagitnaan, O God. Patuloy na ikaw ang siyang kumilos, mangusap sa lahat ng anak mo na naririto. At ang iyong anak, Panginoon, na gagamitin upang magbahagi ng iyong mga salita, gamitin mo lamang siya at itago sa iyong pinakamayabong na Panginoon. At nawa, O God, anumang lumabas sa kanyang mga labi ay magmula lamang sa iyo at magsilbing aral sa iyong mga anak na makakapakinig, Panginoon. Dinadalangin din namin, O God, ang iyong mga anak na wala pa sa lugaring ito, Panginoon. Patuloy nawa na katukin mo ang kanilang puso, O God, na magkaroon sila, Panginoon, ng pusong handang umawit, magpuri sa iyo, O God. Maraming salamat po. Ang katagumpayan ng gawain ito, Panginoon, ay makakamit lamang namin dahil sa iyo, O God. Salamat po. Ito po ang aming dinadalangin na may kalakip na pananampalataya. Jesus
pray. Amen. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father, to Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. Sige po, inaanyayahan po dito sa harapan si kapatid na Brian Aras para pangunahan po tayo sa panalangin para sa mga bata. Sige po, sama-sama po natin ito ang ating mga kamay sa mga bata at panalangin po natin mga bata ito. Ama namin Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, patuloy ka namin pinaparangalan at tinadakila sa oras na ito, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay ng mga batang narito, Panginoon, na patuloy mong dinadala sa iglesyang ito, Panginoon, upang mahubog ang kanilang pananampalataya, Panginoon, sa murang edad, Panginoon. Nagpalain mo nawa ang mga batang ito, Panginoon, maging ang kanilang mga magulang, Panginoon, upang patuloy na magabayan sila, Panginoon, sa tamang kalooban mo, Panginoon. At nawa, Panginoon, patuloy na gabayan mo mga batang ito, Panginoon, sa lahat ng kanilang ginagawa, Panginoon, sa kanilang pag-aaral, Panginoon. At nawa, Panginoon, patuloy na kayo po ang siyang manguna sa kanilang buhay, Panginoon. Muli sa inyo po namin binabalik ang lahat. Ang puwet pasalamat ito po ang aming samang dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, there are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Ayan, nasa mga pahayag po tayo. Okay, so May 31, Trinity Sunday. At yan po yung huling linggo ko po rito. Then adjourn session at 2 p.m. Jockling UMC. At June 3, ayan yung paglipat ko po sa kabilang iglesia sa Kalumpit, sa San Miguel, Bulacan. Ayan po ang dalawang nakatalang may kaarawan. So May 24, Salvi Acosta. May 29, Timothy Tayaban. Ayan. So atin silang pag-pray. Next. Ayan. Happy wedding anniversary kina Jose Jr. and Annalisa Valdez. May 28, Raydon and Grace Valdez. Yan, happy wedding anniversary. Pagpalain kayo ng Panginoon. So, yan po ang ating worship steward. Susunod na linggo. Yan. Okay. So, yan po ang mga announcement. Any announcement po? May mga payag po ba? Okay, so ayan po at natapos po yung Bulacan Philippines Annual Conference. Muntik pa pong hindi matapos dahil sa haba po ng eleksyon. Doon tumagal po sa pag-i-elect ng mga delegado sa General Conference at umabot po yata ng 7 to 8 balloting. Ang mga lay mabilis natapos na ang kanilang eleksyon. Ang mga clergy po ay medyo nagtagal kasi lahat gusto mapunta ng Amerika sa General Conference.
maging sa PRC. PRC po ngayon, Philippine Regional Conference po tayo. Yan po ang pag-usapan sa Philippine Regional Conference. So yan po, patuloy nating panalangin yung mga usaping ito at nakapag-elect naman po ng mga delegado sa General Conference maging dito po sa Philippine Regional Conference po. Kaya medyo nagtagal at yung mga reports hindi na po binasa, recommendation na lang yung mga pinag-usapan kasi aabot po ng madaling araw pag gano'n. Yung venue na pinagdausan kailangan matapos ng 5:30 dahil pag tapos ng 5:30 patay na po ang mga aircon. Kaya minadali at yung mga huling mga reports ay mga recommendation na lang yung pinag-usapan at natapos po yata kami mga 8:30 na ng gabi. Yan. So, yan po at purihin ng Panginoon. Okay, so ayan at tayo po ay patuloy na manalangin para sa ating mga kapatid na nasa karamdaman, mga kapatid natin nasa ibang ibayo at patuloy nating ipanalangin ang ating minamahal na bansa na patuloy na lumago at mapaglingkuran ang sambayan ng Pilipino. Ayan. Sige po, tayo sumaglit na manalangin. Sa diwa po ng panalanginang ito, aming Diyos, aming Panginoon, iniling namin ang iyong patuloy na pangunguna sa bawat isa sa amin. At dalangin po namin, Panginoon, ang iyong patuloy na pagkilos sa buhay ng iyong iglesia sa lugaring ito upang patuloy at may pagpatuloy, Panginoon, ang dakilang misyon, ang pagtupad sa mga misyon na inyong iniatas sa bawat iglesia lokal at mga manggagawa na inyong isinusugo sa bawat iglesia lokal. Dinadalangin namin, O Diyos, ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Kayo, Panginoon, ang patuloy na magbigay ng kagalingan. Dalangin namin, O Diyos, ang iyong pagpapagaling sa kanila at patuloy na provisyon ang ipagkaloob mo sa kanila upang matustusan ang kanilang pangangailangan sa medisina para sa gamot, para sa karamdaman ng aming mga kapatid. Dinadalangin din po namin, O Diyos, ang aming mga kapatid na nasa ibang ibayo. Patuloy namin silang isinasama. Patuloy namin silang ipinapanalangin. Ilayo po niyo sila, Panginoon, sa tiyak na kapamakan at inyo po silang samahan upang hindi po sila maumsik at maging maayos po sila sa lugar na kanilang kinalalagyan na bansa. Dasal namin ang iyong pagsama sa kanila at sa kanilang buong sambayanan. Kaya dinadalangin namin, O Diyos, ang iyong pag-iingat sa bawat sa kanila. Dinadalangin po namin ang kabuuan ng United Methodist Church. Ang isa pang natitira na konferensya ng Manila Episcopal Area, ang Philippines Annual Conference. Dalangin namin, O Diyos, na maging matagumpay, maging maayos ang konferensyang ito na huling konferensya na pangungunahan ng aming mahal na obispo. Dalangin namin, O Diyos, sa patuloy na pagbibigay ng kalakasan, patuloy na pagbibigay ng magandang kalusugan. At dasal namin, O Diyos, ang mga nalalapit na General Conference, Philippine Regional Conference. Dinadalangin po namin na ang mga konferensyang ito na babalangkas para sa bagong struktura ng aming iglesia, ng iyong iglesia, the United Methodist Church. Dalangin namin, Panginoon, lalong-lalo na pangunahan mo
ang aming bansa, ang Philippine Regional Conference, na babalangkas ng disiplina na ayon sa konteksto, sa kalagayan ng mga Pilipino, ng iyong mga iglesia lokal sa lugar ito. Kaya dinadalangin po namin, O Diyos, ang iyong pagkilos sa lahat ng iyong mga manggagawa, mga obispo, mga district superintendent, mga pastor, mga laiko, at mga Japanese volunteer workers. Samahan po niyo kami, patuloy na pagkaisahin, at nawa, Panginoon, masunod at magawa, Panginoon, ang iyong dakilang mandata. Kami ang mga itinakda na mga pangitangi, mga plano ng iyong iglesia. Kaya kami po ay dinadalangin po namin ang kabuuan ng the United Methodist Church. Dinadalangin din po namin ang aming bansa. Samahan mo, Panginoon, sa kabila ng mga kaguluhan na nagaganap at nangyayari. Inihiling namin ang iyong pagkilos na inyong proteksyonan ang mga mamamayan ng bansang Pilipinas. At dalangin po namin, Panginoon, na masumpo, masiwata ang korupsyon na nagaganap at nangyayari sa aming bansa. Dalangin namin ang aming mga leaders naway maging tapat sila sa kanilang pagtupad, kanilang tungkulin, paglilingkod para sa taong bayan. Panginoon, dinadalangin po namin ang bawat isa sa amin na narito ngayon. Kayo, Panginoon, ang patuloy na kumatakbo sa lahat ng kanilang mga panalangin at kahilingan. Ikaw nawa, Panginoon, ang patuloy na tumugon. Ikaw nawa, Panginoon, ang patuloy na magpalad sa bawat isa sa amin. Kaya sa oras na ito, Panginoon, ikaw ay aming itinataas. Ikaw ay aming pinupuri. Ikaw ay aming tinatangkila sa aming pagsamba sa lugar ito. Kaya iniling namin, O Diyos, ang iyong presensya, ang siyang manguna sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa tayong pangalan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Tayo po'y tumayo sa pagbasa ng ating pagbubulay-bulayan sa John 7 verse 37 to 39 na ganito po ang ating mababasa. Sa huli at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at malakas na sinabi, "Ang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay." Tinutukoy niya ang Espiritu Santong tatanggapin ng mga nananalig sa Kanya. Nang panahong iyon ay hindi pa naipagkakaloob ang Espiritu Santo sapagkat hindi pa nagaganap ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Tayo pinagpala ng Diyos sa pagkabasa ng Kanyang salita.
is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path.
Ayan, isa pa po, para natin ang Panginoon. Amen, amen. Salamat po sa awit ng ating koro. God is good. All the time. Amen. Purihin natin ang Panginoon. This is my last sermon. Dito po sa atin. At yung 31 po kasi, si Kuya John na magse-sermon. Bali, tribute sermon. Yan. So, ayan. Sa loob ng isang taon, ay naging maayos naman po ang ating pagsamba at naging masaya ang ating altar. So, hindi po pinabayaan. So, we are praying na ipagpatuloy po ang kaayusan ng ating altar kasi yan po ang sentro ng ating pagsamba. Pag nakikita na maayos at maganda ang altar, so nagbibigay ng inspirasyon sa mga sumasamba. Sa liturgy po natin, Power for Sermon, Power for Liturgy ay naging maayos naman. Wala pong gaanong nabirya, maliban kung walang kuryente. Minsan lang yata yung nagsiservice tayo ay nawala ng kuryente. So, naging maayos po at naging smooth yung ating mga pananambahan na ginawa sa loob ng isang taon. Yan. So, purihin ang Panginoon. So, mga kapatid, today is a Pentecost Sunday na isa sa binibigyan natin ng pansin ang Pentecost Sunday dahil ito ay mayroon tayong karanasan sa Pentecost Sunday sa buhay ng ating founder na si John Wesley. So nakilala niya ng lubusan ang Diyos sa kanyang paglalakbay through the Moravian Christian na kung saan nag-alad ang kanyang puso, kanyang damdamin sa paglilingkod at sumikla ang paglilingkod na ginawa niya. So, ibig sabihin, mga kapatid, na naranasan ni John Wesley ang kapangyarihan ng banal na Espiritu nung maranasan niya ang Holy Spirit sa kanyang buhay, sa kanyang paglalakbay kasama ang mga Moravian Christian na nakikitang umaawit, nagpupuri ng masaya sa Panginoon. Kaya ang ating mensahe sa umagang ito, mga kapatid, ay mayroong pamagat na paanyaya ni Jesus. Nag-aanyaya si Jesus. Anong sabi po sa ating mga talatang pinagbabatayan? Nang dumating ang huli at pinakamahalagang araw ng pista, tumayo si Jesus at sinabi ng malakas, ang sinumang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Sapagkat sinasabi sa kasulatan na dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay mula sa puso ng sumasampalataya sa akin. 1:7, Kapitulo 7, talatang 37 hanggang 38, na malinaw ang sinasabi na may paanyaya si Jesus sa bawat mananampalataya, na ang sabi, ang sino mang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom.
isang panawagan, isang paanyaya ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, sa mga mananampalataya na maranasan nila yung basbas ng banal na Espiritu upang patuloy na dadaloy ang tubig ng buhay sa puso ng mga sumasampalataya sa Panginoon. So napakaganda kung ito ay maunawaan at maintindihan po natin. So ang 1, Kapitulo 7, talatang 37 hanggang 39 ay isang paanyaya sa atin na lumapit sa Kanya kapag tayo ay nauuhaw sa espiritual. Ipinangako niya ang sino mang sumampalataya ay bibigyan niya ng banal na Espiritu na aagos mula sa loob natin bilang ilog ng tubig na buhay. So narito ang mga pangunahing punto ng mensahe o pagbubulay-bulay. Una na makita natin dyan, mga kapatid, ang paanyaya sa mga nauuhaw. Ano po bang pagkauhaw ang tinutukoy ng ating Panginoon dito? So base po sa ating lectionary lesson, ang pagkauhaw sa spiritual na aspeto. So ito yung ipinupunto ni Jesus sa mga mananampalataya, sapagkat marami sa mga mananampalataya ang uhaw sa spiritual na aspeto, dahil kapag ang ating spiritual na buhay ay hindi natin binigyan ng importansya, tiyak matutuyo tayo. At kapag hindi na dumaloy ang tubig ng buhay sa iyo, wala na. No, wala na. Mahirap nang dumaloy ang tubig ng buhay. Kaya maliwanag ang sinasabi na ang sino mang nauuhaw, ang sabi ng Panginoon, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture has said, from within him will flow rivers of living water. Kapag lumapit tayo at uminom tayo na may pananampalataya, ang sabi po nito, dadaloy ang tubig ng buhay sa atin, mula sa ating puso at patungo sa ating mga mahal sa buhay, kapwa-tao. Kaya, makita natin diyan yung kondisyon. Si Jesus ay tumayo at sumigaw, kung ang sino mang tao ay nauuhaw, ay pumarito siya sa akin at iinom. So paano ba natin malalaman na tayo ay uhaw sa spiritual? Paano ba natin malalaman na tayo ay nauuhaw? Paano ba natin matutugunan ang pagkauhaw sa spiritual na aspeto? So isang pamamaraan dyan ay yung ikaw ay laging nakikinig ng words of God. Kung pwede nga lang, hindi lang every Sunday, day and night, you just read the words of God. Yan ang tinapay ng buhay, tubig ng buhay na magbibigay sa atin, mawawala ang pagkauhaw natin. So ang problema, mga kapatid, minsan ito, uhaw ka na nga sa spiritual na aspeto, pero wala ka pa rin ginagawa. Parang tuluyan ka nang nakatulog sa iyong pananampalataya. So yun po yung kondisyon. Pinalalapit ni Jesus ang mga taong uhaw. Pumarito kayo at kayo'y iinom. So alam ni Jesus
yung kalagayan, yung sitwasyon, ang problema lang natin, ayaw nating lumapit, ayaw nating dumalo sa pagsamba, sa mga gawain pang-espiritual. Kahulugan, ang uhaw ay sumisimbolo sa kakulangan, kalungkutan, o kawalan ng kapayapaan sa buhay na hindi kayang punan ng material na mga bagay o ng mundong ito. So yun po yung pagkauhaw na sinasabi ng ating pinagbubulay-bulayan. Walang sino mang pwedeng magbigay ng lunas sa pagkauhaw ng tao maliban kay Jesus. Hindi kayang ibigay ng mundo. Tanging si Jesus lamang ang pwedeng makapagbibigay sa atin upang malunasan ang pagkauhaw natin. Pero may gagawin ka dapat. Nakahanda ka bang laging makinig ng mensahe ng buhay? Aksyon, ang paglapit at pag-inom kay Jesus ay nangangahulugang pagtitiwala at pagtanggap sa Kanya ng buong puso. So yun ang dapat nating gawin. Lumapit tayo kay Jesus at uminom tayo ng tubig ng buhay upang hindi tayo mauhaw kailanman. Kaya mga kapatid, yung pagpunta mo sa bawat linggo ng pananambahan, yan ay isang kaparaanan para hindi ka mauhaw ng salita ng Diyos. So nangangahulugan mga kapatid na sinabi ng ating Panginoon sa John 4 verse 13 to 14, Jesus answered, said to her, sabi sa babae, everyone who drinks of this water will thirst again. But whoever drinks of the water that I will give him shall never thirst. But the water that I will give him will become in him a well of waters bringing up eternal life. Ganon po. Yung tubig na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon, kapag tayo'y uminom dito, hindi na tayo mauuhaw kailanman. Dadaloy ang tubig ng buhay sa iyo patungo sa pamilya, patungo sa mga mahal sa buhay, patungo sa mga kaibigan. Dadaloy ang tubig ng buhay na ito upang maranasan din ng mga tao ang tubig na nagbibigay buhay. Kaya kailangan lang natin, come and drink the water given to us by Jesus Christ. Kaya, pangalawa na makita natin, ang pangako ng buhay na tubig, walang hanggang buhay. So yan ang pangako, ipinangako sa atin na bibigyan tayo ng tubig ng buhay. Ang tubig na ito ay buhay. Buhay. Ibig sabihin nito sa verse 38 that he that believe on me, as the scripture had said, out of his belly shall flow rivers of living water. Ibig sabihin, ang tubig ng buhay ay tumutukoy sa pangako ng Panginoong Jesucristo na nagbigay ng walang hanggang kaligtasan, kapayapaan at espiritual na kaginhawaan. Ipinangako niya na sino mang uminom sa tubig na ito ay hindi na kailanman mauuhaw, na sumisimbolo sa kanyang ebanghelyo at sa banal na espiritu. So yun po yung kahulugan ng tubig ng buhay. So maliwanag po mga kapatid na yung pakikinig mo ng mabuting balita at sa pagtanggap mo, pagkilala mo sa banal na espiritu, yan po
ang sinisimbolo ng tubig ng buhay. Kaya maliwanag ang sinasabi, yung pangako, may pangako ang Panginoon. Ang sumasampalataya sa akin ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig ng buhay. Dadaloy. No? Kapag tayo ay sumasampalataya, kapag tayo ay nananalig sa ating Panginoon, ang sabi po rito, aagos, dadaloy ang tubig ng buhay at hindi ka na mauuhaw kailanman. Kasaganaan ang salitang ilog ay nagpapakita ng hindi nauubos at masaganang biyaya ng Diyos. Kaya yun ang ginamit. No? Yun ang ginamit, yung ilog. Masagana ang kahulugan. Masaganang biyaya ang kahulugan ng ilog kasi patuloy na dumadaloy. At ang ilog, hindi mamamatay ang ilog kung hindi tatambakan. Maraming namamatay na ilog kasi tinatambakan, ginagawang tirahan. No. So, ibig sabihin, mga kapatid, yung kasaganaan dadaloy. Dadaloy sa ating buhay ang tubig ng buhay na nagbibigay buhay. Anong bunga? Ang sinumang uminom mula kay Jesus ay makakatanggap ng kapatawaran, kagalakan, at kapayapaan na agos din mula sa kanila patungo sa ibang tao. So yun po yung bunga ng pag-inom, pagtanggap natin sa tubig ng buhay. Makakatanggap tayo ng kapatawaran, kagalakan, at kapayapaan na agos din mula sa kanila patungo sa ibang tao. Ang Diyos na tapat sa kanyang mga pangako. God is faithful to His promises. Kapag ang Diyos ang nangako, tiyak itong matutupad. Ang kanyang katapatan ay hindi nagbabago kahit tayo ay magbago. His promises remain sure and unshaken. We can rely on Him completely because He is our past, present, and future. So maliwanag na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Hindi tayo iiwan ni pababayaan. Yan po ang lagi nating tatandaan, tayong mga nakakaranas ng mga matitinding problema, suliranin. God is faithful to us. Even the darkness life natin. Nandyan ang pangako ng Diyos. God is good. Mabuti ang Diyos. Tapat ang Diyos. Kapag tayo ay talagang ginagawa natin ang nararapat para sa Kanya. Kaya sabihin mo sa katabi mo, God is good. Na ako'y naniniwala, mga kapatid, tapat po ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Hindi tayo pababayaan at hindi tayo ahayaan na malugmok. Kumikilos at kikilos ang Diyos sa buhay natin kapag nagpapatuloy tayo nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya ang huli, ang katuparan ng banal na Espiritu. Ang sabi sa huling talata, hindi pa natatanggap ang banal na Espiritu ng mga nananalig sa Kanya. Dahil hindi pa namamatay si Jesus at hindi pa nabubuhay
na maguli. So may connection, may connection po ito. Kaya umakyat si Jesus, nung umakyat na si Jesus sa langit, doon pa lang niya isinugo, di po ba, isinugo yung banal na Espiritu. Kasi iniwan tayo ni Jesus, umakyat sa langit upang ipaghanda tayo ng matitirhan sa langit at sasalubungin tayo sa may alapaap. Kaya isinugo niya ang banal na Espiritu upang pangunahan tayo sa kabila na si Jesus ay nasa langit, nasa kanyang Ama. Kaya maliwanag ay sinasabi, ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig ng buhay, ngunit ito'y sinasalita niya tungkol sa Espiritu. Tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga magsisampalataya sa Kanya, sapagkat hindi pa ipinagkakaloob ang Espiritu, sapagkat si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. So, ibig sabihin nito, mga kapatid, na maliwanag po na sinasabi ng banal na sulatan na ang mga sumasampalataya, ang mga nananalig sa ating Diyos ay tatanggap sila ng banal na Espiritu. So ang banal na Espiritu, mga kapatid, ano ang kahulugan nito? Ang sabi niya, ang banal na Espiritu Santo ay ang pangatlong persona ng Trinidad, kasama ng Diyos Ama at Diyos Anak, Jesucristo, ayon sa pananampalatayang Kristiyano. Siya ay buhay na Diyos na nagpapabanal, gumagabay at nagtuturo ng katotohanan sa mga mananampalataya. Kaya yan po yung pong function, gawain ng banal na Espiritu. Pababanalin tayo, gagabayan tayo, tuturuan tayo sa lahat ng katotohanan. Kaya ibig sabihin, ang Holy Spirit ngayon, siya ang nangunguna sa atin. Dahil ang araw nito ay sa Pentecost Sunday ay napakahalagang araw, napakahalagang linggo, dahil ito ang pasimula na kasama natin ang banal na Espiritu. Kaya sinasabi yung paliwanag, sinalita ito ni Jesus patungkol sa Espiritu Santo na tatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya. Ano susi para matanggap natin yung banal na Espiritu? Yung manampalataya ka, manalig ka, kilalanin mo ang Panginoon si Jesus bilang iyong tagapagligtas. At yon ang isang katibayan na tatanggapin natin ang Holy Spirit. At pag tinanggap natin at nasa ating ang Holy Spirit, so lalong mag-aalab ang pananampalatayang mayroon po tayo. Baka every Sunday nandyan ka na. Kasi problema po sa atin, ups and downs. Hindi po ma-maintain yung daloy ng pagsamba because of lack of Holy Spirit. At isang patunay na tayo ay pinangungunahan ng Espiritu, nandyan ka lagi. Amen. Pasalamatan mo katabi mo. Salamat, kasama kita. Sana linggo-linggo magkita-kita tayo rito. Pasimulan natin sa bilang na yan, linggo-linggo magkita-kita tayo dito dahil yan ang kapahayagan na nasa iyo ang banal na Espiritu. Amen. At yung ups and down, pawala-wala ang Holy Spirit sa kanila.
Kaya mga kapatid, kaganapan ang banal na Espiritu ay binigay lamang ng si Jesus ay niluluwalhati ng buhay na maguli at umakyat sa langit. Sa pamagitan ng Espiritu Santo, si Jesus ay patuloy na nananahan at gumagabay sa mga mananampalataya. Yan po talaga yung gawain ng Holy Spirit. We are leading us. Pangungunahan tayo ng Banal na Espiritu sa isang buhay na masaya, maligaya, payapang buhay. Sa kabila ng maraming mga problema, we can experience the peace, yung kapayapaan. Ang tunay na kapayapaan ay nararanasan natin kapag dumaranas tayo ng matinding suliranin, problema, pero sa kabila niyan, payapa ka pa rin. That's a real peace. Na ibig sabihin, nasa atin ang Holy Spirit. In spite of many problems we are facing, many hindrances, we can experience the peace of our Lord. Kaya maliwanag mga kapatid, ang sinasabi yung kaganapan ng ating pinagbubulay-bulayan ay mananahan sa atin, gagabay sa atin, pangungunahan tayo lagi ng banal na Espiritu upang ang buhay natin ay talagang makalakad sa matuwid na landas. Aplikasyon sa ating buhay. Lumapit ka kay Jesus. Kailangan natin kilalanin ang ating spiritual na pangangailangan at lumapit kay Jesus ng may pagpapakumbaba at pananalig sa Diyos. Maging daluyan, hindi lamang tayo iinom, magiging daluyan din tayo ng pagpapala, pag-ibig at buhay na nagmumula sa banal na Espiritu patungo sa iba. Kaya ang 1 Kapitulo 7, talatang 37 hanggang 39, nag-alok si Jesus ng tubig ng buhay, ang banal na Espiritu, sa mga nauuhaw sa espiritual. Itinuturo ng mensaheng ito na ang sino mang lumalapit at sumasampalataya kay Kristo ay tatanggap ng Espiritu na dadaloy mula sa kanyang puso bilang mga ilog ng buhay na nagpapala sa iba. Naway maging daluyan tayo ng pagpapala ng Diyos na nagbibigay ng tubig ng buhay. Amen po ba? Maging daluyan tayo ng pagpapala ng buhay. Tandaan po natin, pag daluyan tayo, ang Diyos ang nagbibigay. Kaya dadaloy sa atin ang biyaya, dadaloy sa atin ang pagpapala, kaya dapat tayo naman ay maging pagpapala sa iba. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, maging pagpapala ka sa iba. Salamat po aming Diyos, aming Panginoon, sa mensahe na aming narinig sa umagang ito. Tunay nga po, Panginoon, patuloy kang sumaamin, lalong-lalo na ang banal na Espiritu upang patuloy na dumaloy sa amin ang tubig ng buhay upang kami ay maging daluyan din naman ng pagpapala mo para sa iba. Maranasan nila ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa buhay nila sa pamagitan ng iyong mga anak na nararanasan ang iyong banal na Espiritu na dumadaloy sa kanilang buhay. Kaya dakilang Diyos, pagpalain mo po ang bawat isa sa amin na nakarinig ng mensahe ng buhay na
inaral sa amin ng aming Panginoong Yesus. Salamat po, ibinabalik ko sa inyo ang dakilang papuri sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Palakpan po natin ng Panginoon. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na may kagalakan. Giving the sacrifice of praise. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord, as we offer up to you the sacrifices of thanksgiving, as we offer up to you the sacrifices of joy. Salamat po aming Diyos, aming Panginoon, sa mga handog na ito na kaloob ng iyong mga anak. Dalangin namin, O Diyos, ang iyong patuloy na pagpapala sa bawat sa amin. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Bago po tayo dumako sa awit ng pagtatalaga at pasasalamat, inanyayahan po natin ang kapatid na Nealyn Valdez upang magbahagi ng kanyang pagpapatotoo ng kabutihan ng Panginoon sa nagdaang Summer Institute. Isang mapagpalang umaga po para sa ating lahat. Ikakwento ko lang po na bago yung SI, ang nararamdaman ko po noon, sobrang pagod, sobrang stress po. Dahil po bago po yung week ng SI po, nag-ROTC po kami. Yun po yung rati na ilang oras po kaming nakabilad, ilang oras po kaming nakatayo lang. And kinabukasan po noon, exam pa po. Di ba po nakakapagod po talaga. And nung nasa SI po na po ako, doon ko po naramdaman yung pahinga ng katawan ko. Doon po nawala yung problema ko. Doon po nawala yung stress ko. And doon ko po nabuhos lahat talaga. Doon ko po naramdaman na kaya ko pala na kausapin si Lord na mailabas ko lahat sa Kanya. And gusto ko po i-share sa inyo yung title po ngayon ng SI. Yun po yung tunhay. Na ang ibig sabihin po ay matatag, manatili, at magpatuloy. Alam ko po, lahat tayo nagkakaroon ng pagsubok. Lahat po tayo nagkakaroon ng problema sa buhay. And ang gusto lang po ni Lord doon, na kahit anuman pong pagsubok yung pagdaanan natin, magpatuloy lang po tayo sa buhay at manatili tayo sa Kanya. Kasi kapag natili po tayo sa Kanya, mararamdaman at mararanasan natin kung paano po siya gumawa sa buhay natin. Yun lang. Praise God! Maging matatag, manatili sa Panginoon at magpatuloy kasama ang ating Panginoon. Para po sa awit ng pagtatalaga at pasasalamat, ayan, meron pa raw pong nais magbahagi ang kapatid na Erlyn. Ayan. Ayan, ang gagawin ko po ngayon is, nais ko lang po magpasalamat din po sa mga sumuporta sa amin para matuloy po ang aming
Summer Institute para po sa mga kabataan ng Sunshine United Baptist Church. Ayan. Nais ko po magpasalamat sa mga kapatid nating sumuporta, lalo na po sa pinansyal. Papasalamat po tayo sa mga kapatid natin na sina Ranjoy Fajardo, si Daisy Berber, si Ate Filomena Jose, si Janet Prado Thomas, at si Ate Jomi Agne, at si Ate Lovely Valdez, and si Ate Leyen Valdez, at si Ate Blessing Corona po. Ayan. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong buhay, at sana pagpatuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. Ayan, gusto rin po namin mag-thank you sa mga naghanda, nag-prepare, and naghatid ng mga pagkain namin throughout sa SI po. Kay Ate Joyce Point, Kuya Brian, Tita Larmy, yung kinabukasan po, naghatid po sila ng breakfast, and kahit po may pasok si Kuya Bry, nagpunta po sila para maihatid and makakain po kami on time. And then, kay Ate Vine po, tsaka kay Kuya John, naghatid po si Kuya John and nag-prepare ng tanghalian naman po namin, ng 18 lunch, yun po. Yun po, naghatid po si Kuya John. And then, kay Tita Babylin po, kay Tita Abet, ng gabi po na yon, kahit umuulan po, hinatidan po nila kami ng dinner. And kahit nabasa-basa po sila sa ulan, para lang po makakain kami. Kay Tita Agnes po and Lolo Idot, hinatidan din po nila kami ng lunch po ng 19. Yun po, binantayan po nila kami kumain, kaya timos po talaga yung pagkain. Tapos kay Tita Larmy po at kay Ate Rochelle, yun po, nag-prepare po ng food din po namin ng breakfast. Naghatid po sila ng maagang-maaga para po makakain din po kami on time. Kay Tito Arong po, naghatid po ng dinner. Kahit din po umuulan nung gabi na yon, hinatidan din po kami ng dinner. And kasi nga po, maulan na po at pagdating gabi. Kaya kahit umuulan po, naghatid po sila ng dinner namin. Kay Teacher Emmy po, tsaka kay Tito Renato. Kay Tito Renato po. Tapos nag-request po. Dalawa po yon, and breakfast and lunch. Nag-request po yung mga kabataan ng pakbet dahil po kay Tita Emmy tsaka kay Tita Renato. Nakakain po ng gulay si Eril. Yun po. Amen! Tapos po kay Ate Lylene tsaka po kay Kuya Arvin, naghatid din po sila ng dinner po namin ng last night. Thank you so much po sa inyong suporta po, and patuloy po na ang Diyos po ang magbalik sa inyo ng siksik, liglig at umaapaw po na biyaya ng Panginoon. Ay, at saka isa po pala, nung third night po ng SI, may naganap po na workers appreciation. And dahil po hindi po nakapunta si Pastor and si Mama, ngayon po namin gustong ibigay po yung appreciation po namin para sa kanila. May sticker po kami dito na ididikit sa kanila, nakasulat, "The best deaconess, you inspire me, and the best pastor." Yan, magdidikit lang po kami ng sticker to show our appreciation po sa kanila bilang manggagawa po natin dito sa church. Picture daw po. Picture daw po. Picture daw, wala kayo picture.
Andres. Para po sa awit ng pagtatalaga at pasasalamat, awitin po natin ang Holy Spirit Faithful Guide. Tunay nga po, Banal na Espiritu, kayo po ang aming gabay, tagaakay, tapat na umaalalay sa bawat isa sa amin. Salamat sa iyo, Banal na Espiritu, na kung saan ang buhay namin ay inyong pinasisigla. Ang buhay namin ay inyong pinagpapalang. Kaya nasal namin, dalangin namin, O Diyos, katulad ng mensahe ng buhay, patuloy na dumaloy sa amin ang tubig ng buhay upang kami naman ay maging pagpapala sa iba. Dadaloy ang biyaya, ang pagpapala na kaloob mo sa amin. Para sa aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan, at mga ka-iglesia. Kaya Dakilang Diyos, aming Panginoon, narito ang iyong mga anak, nakatayo, nakaluhod, nananalangin, nagtatalaga ng buhay, nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa kabutihan ninyo sa kanilang mga buhay. Dalayan ko po, Panginoon, na inyo silang ingatan, gabayan,
bayan, pagpalain po ninyo ang buhay ng iyong mga anak dito. Salamat, Panginoon, sa kanilang pagtulog, paglapit, kapayagan ito ng iyong pangungunan sa pamagitan ng Banal Espiritu na siyang patuloy na nag-uudyok sa amin upang gawin ang mga nararapat. Lalo-lalo na, Panginoon, ang paglapit, pag-inom ng tubig ng buhay na nagbibigay buhay para sa bawat isa. Kaya salamat po, Panginoon. Pagpalain po ninyo ang buhay ng aming mga kapatid na ito. Pagpalain mo ang kanilang inihing panalangin. Tugunin mo, Panginoon, ang panalangin po ng iyong mga anak ito. Tanggapin mo ang kanilang pagpapasalamat. At higit sa lahat, ang buhay na itinatalaga nila sa inyo. Inyo itong pagpalain. Salamat po sa bawat isa amin na narito sa loob ng iyong bahay, sambahan. Naririto kami sama-samang nagpupurit, sumasamba, nagpapasalamat, dumadakila sa inyo. Pagpalain po ninyo ang bawat isa sa amin. Ibinabalik ko po sa inyo ang dakilang papurit pasasalamat. Sa tayong pangalan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin ang nagpapalang Diyos na buong sanlibutan. Purihin sa kalangitan, Ama, Anak, Diwang Banal. Tanggapin natin ngayon ang masaganang biyaya at pagpapala sa atin ng Diyos Ama, Anak, at ng Banal Espiritu. Siya nawa ang sumatin ngayon at magpakailanman. Amen.